Ini ay nagsimula nang umalis siya, kasama ang kanyang mga magulang, at iniwan ako na nag-iisa sa malamig na bahay kasama ang aming bagong silang na anak. Malapit na ang Pasko, pero hindi man lang sumasagi ang diwa ng Kapaskuhan dito. Bago sumara ang pinto, kinuha niya ang bawat huling piso. Ang Christmas gift na iniwan niya para sa aming mag-ina ay kalahating pakete ng pansit canton at ilang lanta na gulay. Pagkalipas ng isang linggo, nang bumalik siya, ang nasaksihan niya ay tuluyang dumurog sa kanyang pagmamataas. Noong unang beses na hawakan ni John ang kamay ko para pumasok sa San Agustin Church, naniwala ako na ako ang pinakamaswerteng babae sa mundo. Ang mga mata niya noon ay kumikinang na parang bituin sa kalangitan ng Maynila, puno ng pagmamahal. Bulong niya, wala man akong maraming maibibigay, pero mayroon akong isang tapat na puso na handang protektahan ka habang buhay. Naniwala ako sa pangako na yon, at sa pag-ibig na akala ko ay kayang lagpasan ang lahat ng pagsubok. Nagkaroon kami ng mapayapang mga araw, laging puno ng tawanan ang maliit na inuupahang kwarto. Pag-uwi niya galing sa trabaho, ang una niyang gagawin ay yakapin ako mula sa likod, amuyin ang niluluto, at bubulong, sobra naman yata ang pagod ng asawa ko. Ang simple naming hapagkainan na may puto bumbong at pansit canton ay napakalaking bagay at nagpapasarap sa aming bawat sandali. Dati, iniisip ko na basta't kasama ko siya, kahit gaano kahirap ay kaya kong lampasan. Ngunit mula nang sabihin ko na magkakabaoan na kami, hindi pa man buo ang aking kaligayahan ay nagsimula na ang mga unang pag-aaway. Masaya si John, ngunit ang kaligayahan na iyon ay sinamahan ng mga malalim na buntong hininga. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa pera. Tuwing gabi, sa halip na matatamis na salita, kukunin niya ang kanyang panulat at papel, at pagkakasyahin ang bawat sentimo para sa gastos sa panganganak, bawat piso para sa lampin at gatas. Tingnan mo, kailangan nating mag-ipon pa. Malapit na tayong magkaanak, daan-daang bagay ang dapat paghandaan. Sa simula, inisip ko lang na nag-aalala siya para sa kinabukasan ng aming pamilya, kaya pumayag ako. Binawasan ko ang lahat ng personal kong gastos, hindi na bumili ng mga bagong damit, at hindi na naglakas loob na makipag-hangout sa mga kaibigan. Akala ko, sulit ang sakripisyo ko. Pagkatapos, ipinanganak si Baoan, isang maganda at kaibig-ibig na anghel na parang ang kanyang pangalan. Sa unang beses na yakapin ko ang aking anak, tumulo ang aking mga luha dahil sa kaligayahan. Ngunit mula rin sa sandaling iyon, ang asawa kong mahal na mahal ko ay tuluyang naglaho, napalitan ng isang estranghero, masungit, at nagbibilang ng bawat sentimo. Hindi na ako tiningnan ni John ng may pagmamahal. Kontrolado niya ang lahat ng gastos. Sa tuwing bibili ako ng isang lata ng gatas para sa aming anak, tinatanong niya ako ng paulit-ulit, magkano yan? Bakit ang mahal? Gaano katagal mauubos? Nagrereklamo pa siya kapag tumaas ang bill sa kuryente ng ilang daang piso. Sobra-sobra ang pagod ko sa trabaho, dapat marunong kang magtipid, nagalit siya sa akin. Ang pagiging kuripot niya ay lumampas sa hangganan ng pagtitipid. Ito ay nagiging mental na pagpapahirap. Pakiramdam ko ay isa akong pabigat. Ang bawat sentimo ay kailangan kong hingin at ipaliwanag ng detalyado. Ang pag-ibig sa akin ay lumamig kasabay ng kanyang mga reklamo. Ang maliit na bahay ay hindi na puno ng tawanan, kundi ng mga buntong hininga ko at mga pintas ni John. Minsan, tinatanong ko ang sarili ko kung nasaan na ang dati niyang pagmamahal. Ang mga paghihirap ba ng buhay mag-asawa at ang bigat ng pamilya ang nagpabago sa kanya, o ito ba ang tunay niyang pagkatao na hindi ko lang napansin? Wala akong sagot, ang alam ko lang ay nagsimulang lumubog ang buhay ko sa dilim. Pagkatapos kong ipanganak si Baoan, humina ang katawan ko. Masakit pa rin ang tahi, at pagod na pagod ako sa mga gabing hindi ako natutulog. Naawa sa akin ang nanay ko, at iminungkahi na pumunta ako sa isang maternity center. Doon may mag-aalaga sa inyong mag-ina, may mga nurse na magbabantay, at may physical therapy exercises para makatulong sa paggaling, bulong ni nanay. Pumayag ako. Ibinahagi ko kay John, puno ng pag-asa. Nakikinig siya, ngunit hindi siya sumagot. Kinuha niya ang kanyang telepono, nag-type sandali, at ipinakita sa akin ang screen. $50,000. Alam mo bang kailangan kong magtrabaho ng matagal para makuha ang $50,000? Akala mo ba pera ay dahon lang? Tumigas ang boses niya at nanlamig. Ang $50,000 ay parang isang balde ng malamig na tubig na ibinuhos sa mukha ko.
Namangha ako. Alam ko na hindi ito mura, ngunit hindi ko inakala na magiging ganoon ang kanyang reaksyon. Sinubukan kong ipaliwanag, honey, pero ang kalusugan ko kung malusog ako, mas alagaan ko ang ating anak. Sumingit si John, huwag ka nang gumawa ng kwento. Dati, ang mga matatanda ay nanatili lang sa bahay pagkatapos manganak at wala namang nangyari sa kanila, pero malusog pa rin sila. Gastos, aksaya. Tinawagan niya ang kanyang nanay. Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik siya at ipinahayag sa akin nang walang pag-aalinlangan, tinawagan ko na ang nanay ko. Akyat siya para mag-alaga sa'yo. Marami na siyang karanasan, mas magaling siyang mag-alaga kaysa sa mga tao sa center, at hindi pa tayo gagastos ng kahit anong sentimo. Bumigat ang aking puso. Ayaw kong pumunta ang biyenan ko. Hindi dahil sa hindi ko siya pinahahalagahan, ngunit ang biyenan ko at ako ay may malaking pagkakaiba. Sanay siyang kumain ng maalat at maanghang, pero ako ay hindi. Ngunit desidido na si John, wala akong magagawa. Tulad ng aking kinatatakutan, ang mga araw na kasama ko ang biyenan ko ay naging isang bangungot. Mahal niya ako at mahal niya ang kanyang apo, alam ko. Pero ang paraan ng pagpapahayag niya ng kanyang pagmamahal ay hindi ko matiis. Ang mga hapagkainan ko ay laging puno ng mga maanghang na pagkain. Sabi niya, kumain ka ng maanghang para mainitan ang katawan mo, para uminit ang gatas, mabilis lumaki ang bata. Marahan akong nagmungkahi, nay, hindi po ako kumakain ng maanghang. Masakit po sa tiyan at baka mawalan ako ng gatas para sa bata. Nangangawit ang biyanan ko, hindi mo ba gusto ang luto ko? Noong ipinanganak ko si John, mas maanghang pa ang kinain ko, pero mas malakas pa ang gatas ko. Ikaw lang ang may problema, huwag mong sisihin ang pagkain. Wala akong magawa kundi tumingin kay John, umaasa na ipagtatanggol niya ako, ngunit yumuko lang siya at kumain, at sinabi, tama ang sinabi ni nanay. Mas marami siyang karanasan kaysa sayo, kaya makinig ka sa kanya. Ang puso ko ay parang pinipiga. Kaya wala akong magawa kundi kainin ang maanghang na pagkain. Ang resulta ay pagkatapos ng ilang araw, nawalan talaga ako ng gatas. Si Bao-an ay umiiyak sa gutom. Masakit at wala akong magawa. Nang makita kong umiiyak ang anak ko, yakap ko lang siya at umiyak din. Nang gabing iyon, nang pumasok na ang biyanan ko sa kanyang silid tulugan, naglakas loob akong sabihin kay John, kita mo. Sinabi ko na sa'yo na hindi ako kumakain ng maanghang. Ngayon, wala na akong gatas, ano ang gagawin ng ating anak? Hindi ako inaliw ni John, sa halip sinigawan niya ako, kahit pananay. Mabuti lang ang intensyon niya, huwag kang maging masungit. Kung wala kang gatas, bumili ka na lang ng formula milk. Masyado kang nag-aalala sa maliit na bagay. Pagkatapos niyang sabihin yon, tumalikod siya sa akin at natulog, iniiwan ako sa anak kong umiiyak dahil sa gutom. Nang gabing iyon, hindi ako natulog at tahimik na tumulo ang aking mga luha. Napagtanto ko na sa bahay na ito, sa kasal na ito, nag-iisa na ako. Ang asawa ko, na nangako na poprotektahan ako, ngayon ay nasa panig na ng kanyang ina, at iniisip na hindi mahalaga ang mga sakit na dinanas ko. Mula nang mawalan ako ng gatas, si Bao-an ay tuluyang gumagamit na ng formula milk. Ito ay nangangahulugang lalong tumaas ang bigat ng aming pinansyal. At syempre, mas lalong may dahilan si John na magreklamo at pumuna sa akin. Sa tuwing ibibigay niya sa akin ang pera para bumili ng gatas, bibilangin niya ng paulit-ulit ang bawat piso. Galit siya na parang nag-aaksaya ako ng pera niya sa isang walang kwentang bagay. Isang araw, naubusan kami ng gatas. Si Bao-an ay umiiyak buong umaga dahil sa gutom. Inaliw ko ang aking anak, ang puso ko ay parang nasusunog. Tinawagan ko si John, at ang boses ko ay puno ng kalungkutan, honey, wala na tayong gatas para sa anak natin, padalhan mo naman ako ng pera para makabili ako. Sa kabilang linya ay tahimik sandali, pagkatapos ay narinig ko ang kanyang boses na puno ng pagdududa. Kagagaling lang natin bumili, bakit naubos na? Paano mo pinapainom ang anak natin at nagastos mo ng mabilis? Sinubukan kong pigilan ang galit na kumukulo sa loob ko, at ipinaliwanag ng detalyado, mas malaki na ang bata, kaya mas marami na siyang iniinom, honey. Pakiusap, padalhan mo ako ng pera. Umiiyak siya dahil sa gutom. Akala ko, agad-agad niya akong padadalhan ng pera, ngunit humiling siya ng isang bagay na hindi ako makapaniwala. Sige, dalhin mo ang bata sa grocery store. Pagdating mo doon, piliin mo ang gatas na iniinom niya,
at ibigay mo ang telepono sa staff. Sabihin mo na ipakita sa akin ang ear code para mascan ko at bayaran ko ng diretsyo. Hindi ako magiging komportable na ibigay ang pera sa'yo. Ang bawat salita niya ay parang kutsilyo na humihiwa sa aking pagkatao. Hindi siya nagtitiwala sa akin. Akala niya ay kukunin ko ang pera ng anak ko para sa sarili kong gamit. Ang sakit ay kumakalat sa ilong ko. Gusto kong sumigaw sa telepono, gusto kong sabihin sa kanya na sobra na siya, ngunit ang iyak ni Bao-an ay ibinalik ako sa katotohanan. Gutom ang anak ko, hindi ko hahayaan na magdusa siya dahil sa aking pagmamataas. Sinubukan kong pigilan ang aking mga luha, nagbihis kami, at dinala ko ang aking anak sa kilalang grocery store malapit sa amin. Ang may-ari ay ngumiti nang makita ako, bumibili ka ba ng gatas para sa anak mo? Ang dati pa rin ba? Tumango ako, ang boses ko ay may halo. Opo. Kinuha ko ang lata ng gatas, ang puso ko ay mabigat. Nang makarating ako sa checkout counter, nag-atubili ako, hindi ko alam kung paano sisimulan ang pag-uusap. Nakita ko ng may-ari at tinanong, bakit? Nalimutan mo ba ang pera mo? Nag-atubili ako, ang mukha ko ay mainit dahil sa hiya. Hindi po, pwede po bang pakibigay ang ear code para makuhanan ko ng litrato at ipadala sa asawa ko para bayaran? Nagulat ang may-ari sa akin, ngunit agad-agad niyang kinuha ang ear code. Nangangatog ang kamay ko habang kinukunan ko ng litrato at ipinadala ko kay John. Ang ilang minuto ng paghihintay ay parang isang siglo. Ang ibang customer sa tindahan ay tinitingnan ako ng may pagkakaawa. Yumuko lang ako at mahigpit na niyakap ang aking anak, nagpapanggap na walang nakita. Ting-ting, ang notification ng pagpasok ng pera ay narinig ko. Para sa akin noon, ito ay parang paglaya, ngunit ito ay isang hindi malilimutang kahihiyan. Ibinigay niya sa akin ang gatas, at marahan niyang sinabi, ito na, sayo. Kinuha ko agad at marahan akong nagpasalamat at tumakbo ako palabas ng tindahan. Paglabas ko, hindi ko na napigilan ang aking mga luha. Ang hangin ay malamig, ngunit hindi ito kasing lamig ng puso ko. Nang mga oras na ito, yakap ko ang anak ko at hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang kahihiyan, sakit, at kawalang pag-asa ay sumasaklaw sa akin. Ang kasal na ito, ang asawa na ito ay tumapak sa aking pagkatao, at ginawa akong isang nakakaawang tao sa mata ng iba. Ang mga huling araw ng taon, ang diwa ng Pasko ay kumalat sa buong lugar. Ang bawat pamilya, ang bawat tao ay masayang naghahanda, nag-aabang sa isang masaya at mapayapang Kapaskuhan. Ang puso ko ay may konting pag-asa. Inisip ko na baka ang diwa ng Pasko ay magpapaligaya kay John at magpapaalala sa kanya sa mga araw na mahal pa namin ang isa't isa. Sinubukan kong linisin ang bahay at bumili ng ilang maliliit na parol para magkaroon ng diwa ng Pasko. Umaasa ako sa isang Christmas reunion kahit na ang kasal namin ay puno ng pag-aaway. Sa hapon ng Disyembre 24, dumating ang biyenan ko mula sa probinsya sa Maynila. Pagpasok niya sa bahay, tiningnan niya ang paligid at nagreklamo, bakit ang lamig ng bahay na ito? Napakaliit ng mga parol, wala man lang diwa ng Pasko. Natahimik lang ako at mumiti. Pag-uwi ni John, masaya siyang makita ang kanyang ina. Silang dalawa ay masayang nag-uusap at parang wala ako sa bahay ko. Nang gabi na, pagkatapos ng mabilis na Noche Buena, biglang sinabi ng biyenan ko, pagkatapos kumain, tara na at balik probinsya para masaya. Wala namang kasama dito, nakakaboard. Nagulat ako at tumingin kay John. Uwi sa probinsya. Paano kami ni Bao-an? Napakabata pa niya, hindi siya makakaya ng mahabang biyahe. Dali-dali kong sinabi, Nay, napakabata pa po ni Bao-an, hindi po niya makakaya ang biyahe pa uwi. Bakit hindi na lang po tayo magpasko dito, nanay? Tumingin sa akin ang biyenan ko at sinabi, ano bang alam mo? Ang mga bata ay dapat umuwi sa probinsya para magkaroon ng diwa ng Kapaskuhan at makilala ang kanilang pamilya at pinagmulan. Kung mananatili lang sila sa lungsod na ito, hindi nila makikilala ang kanilang mga kamag-anak. Bumaling siya kay John at ang boses niya ay malambing. John, tingnan mo ang nanay mo, nag-iisa lang siya sa probinsya. Malungkot ang Pasko kung wala kang anak at apo. Matanda na ako, ilang Pasko na lang ba ang natitira sa akin? Walang pag-aalinlangan si John at agad siyang pumunta sa panig ng kanyang ina. Bumaling siya sa akin at sinabi sa isang utos na tono, manatili ka sa bahay para alagaan ang anak natin.
Ihahatid ko si nanay sa probinsya para magpasko. Sobrang bata pa ng anak natin para magbiyahe. Gulat ako. Iniwan niya kami ng anak ko sa malamig na bahay na ito sa mismong gabi ng Noche Buena. May puso pa ba siya? Nagulat ako, honey, ano ang sinasabi mo? Noche Buena na at iwan mo kaming mag-ina dito. Ano ang kakainin namin sa Pasko? Tumaas ang kanyang balikat, ang mukha niya ay walang bahid ng kalupitan. Kumain ka na lang ng pansit canton ng ilang araw. Maraming tao ang walang makain sa Pasko. May ilang lumpia na dala ang nanay ko galing probinsya. Lutuin mo na lang. Matipid at hindi ka tataba. Pagkatapos niyang sabihin yon, hindi niya ako binigyan ng pagkakataon na magsalita, nagmadali siyang kinuha ang bag ng kanyang ina at lumabas. Bago siya umalis, ibinigay niya sa akin ang ilang barya, at sinabi, ito, kunin mo at gastusin mo. Huwag kang tumawag para istorbohin ako. Uwi ako sa probinsya kasama ang nanay ko, kailangan ko ng katahimikan. Ang pinto ay sumara ng malakas. Ang tunog ng motorsiklo ni John ay unti-unting lumayo hanggang sa mawala sa dilim. Ang bahay ay naging tahimik. Nakatayo lang ako sa gitna ng bahay at mahigpit na hawak ang barya. Sa labas, nagsisimula ng sumabog ang mga paputok. Ang mga tao ay nagsisigawan, nag-aabang sa Pasko at sa Bagong Taon. Dito sa loob, kami lang ng anak ko. Tinitigan ko si Bao-an na mahimbing na natutulog sa kanyang duyan, ang aking mga luha ay tumulo. Naglakad ako papunta sa kusina at binuksan ang ref. Tama ang sinabi ni John, walang laman, kalahating pakete lang ng pansit canton at ilang lumpia. Iyon ang regalo sa Pasko na iniwan ng asawa ko para sa aming mag-ina. Ang gabi ng Noche Buena, gabi ng pagtitipon at pagkakaisa. Para sa akin, ito ay gabi ng matinding sakit at kahihiyan. Ang lalaki na minahal ko, ang ama ng aking anak, ay iniwan kami ng walang awa. Parang tumigil ang oras. Naupo ako sa sahig, ang likod ko ay nakasandal sa kulungan ng bata. Ang tunog ng mga paputok ng Pasko ay pumapasok, ngunit walang tunog na pumasok sa tenga ko. Sa utak ko, iisa lang ang tanong, bakit? Bakit nagawa ni John na gawin ito sa akin at sa aming anak? Ang pagmamahal ba ng maraming taon ay peke lang ba? Ano ang ginawa kong mali? Mali ba na mahalin ko siya at magtiwala sa kanya? O mali ba na ipinanganak ko ang isang anak na babae at hindi anak na lalaki tulad ng gusto ng kanyang ina? Umaasa ako. Ang kawalang puso ni John ay parang huling martilyo na dumurog sa mga ilusyon na natitira sa kasal na ito. Hindi na ako umiyak. Ang aking mga luha ay tuyo na, ang natitira na lang ay isang walang laman at isang sakit na tumatagos sa aking buto. Tinitigan ko ang aking maliit na anak na mahimbing na natutulog. Ang kanyang labi ay gumagalaw na parang umiinom siya sa kanyang ina sa panaginip. Ang anak ko, ang aking anghel, ano ang kasalanan niya para maranasan ito sa akin? Hindi ako pwedeng bumagsak. Kailangan kong mabuhay, hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa aking anak. Kailangan kong bigyan ang aking anak ng mas magandang buhay, isang kinabukasan na walang ama na walang puso, at isang lola na masungit. Isang ideya ang biglang pumasok sa aking isip. Kailangan kong umalis dito at lumabas sa impyerno na ito. Pero saan ako pupunta? Sa bahay ng nanay ko sa Cebu. Natatakot ako na mag-alala ang mga magulang ko. Nangako ako sa kanila na magiging masaya ako at si John ay isang mabuting asawa. Ngayon, babalik ako sa kanila sa ganoong kalagayan, ano ang sasabihin ko? Ngunit pagkatapos, napagtanto ko na wala na akong ibang pagpipilian. Ang pagmamataas ay hindi makakatulong sa aming mag-ina sa gabing ito at hindi makakabili ng gatas para sa anak ko. Ang tanging lugar sa mundo na laging bukas ang kanilang mga kamay para sa akin ay ang aming bahay. Ang kamay ko ay nangangatog habang dinial ko ang telepono. Natatakot akong tawagan ang mga magulang ko. Natatakot akong marinig ang boses ng nanay ko at maiiyak ako. Tinawagan ko si Jose, ang nakababata kong kapatid na lalaki, 5 taon ang agwat namin. Bata pa siya pero matalino at mahal na mahal niya ang kanyang ate. Ang telepono ay tumunog ng ilang beses at sa kabilang linya, narinig ko ang masayang boses ni Jose. Hello 8. Maligayang Pasko. Kumusta ang anak mo? Nang marinig ko ang kanyang boses, ang pader na sinubukan kong itayo ay biglang gumuho. Nagsimula akong umiyak, hindi makapagsalita.
Nag-alala si Jose sa kabilang linya. Ate, bakit? May nangyari ba? Bakit ka umiiyak? Nasaan si John? May ginawa ba siya sa'yo? Ang katahimikan at ang iyak ko ay sapat na sagot. Narinig ko ang pagkuyom ng ngipin ni Jose, ang lalaking iyon, nagawa niya yan. Huminga ako ng malalim at sinubukan kong magsalita. Jose, tulungan mo ako. Si John, iniwan niya kami ng anak ko. Umuwi siya sa probinsya para magpasko kasama ang kanyang nanay. Kami lang ng anak ko ang nandito. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Tungkol sa malamig na Noche Buena, tungkol sa kalahating pakete ng pansit canton at ilang lumpia. Naging tahimik sa kabilang linya. Alam ko na pinipigilan niya ang kanyang galit. Pagkatapos ng ilang segundo, ang boses ni Jose ay naging matatag at malakas, nang walang pag-aalinlangan. Manatili ka lang dyan, ate, ipadala mo sa akin ang iyong lokasyon, susunduin kita kaagad. Hindi na siya nagtanong, walang pagdududa, tanging tiwala at determinasyon lang na protektahan ang kanyang ate. Pagkababa ng telepono, nakaramdam ako ng init sa aking katawan. Hindi na ako nag-iisa. Agad-agad kong ipinadala ang lokasyon ko kay Jose at nagmadali akong kinuha ang ilang damit para sa akin at sa anak ko, ang natitirang gatas, at ang pinakamahalagang gamit sa isang malaking bag. Ang bawat minuto ng paghihintay ay parang isang siglo. Naglakad-lakad ako at tumingin sa labas ng bintana, at pagkatapos ay may pamilyar na ilaw na pumasok sa aming kalye, ito ang sasakyan ni Jose. Agad-agad kong binuhat ang anak ko, kinuha ang bag at tumakbo pababa. Nakatayo na si Jose sa harap ng pinto, ang kanyang mukha na bata pa ay puno ng pag-aalala at galit. Nang makita niya ang kalagayan ko, ang mga mata ni Jose ay puno ng sakit. Hindi siya nagsalita, tahimik niyang kinuha ang bag mula sa aking kamay at maingat niyang binuhat si Baoan. Kinuha niya ang kanyang jacket at ibinalot sa kanyang pamangkin, pagkatapos ay maingat niyang inilagay ang bata sa likod. Pagkatapos, binuksan niya ang pinto para sa akin, ang boses niya ay malalim, umuwi na tayo, ate. Ang simpleng salitang iyon sa malamig na gabi ng Noche Buena ay mas mainit pa kaysa sa libong pag-aliw. Ang sasakyan ay nagsimulang gumalaw, iniiwan ang maliit na inuupahang bahay at ang mga masakit na alaala. Ang daan pa uwi sa gabi ng Noche Buena ay napakatahimik. Ang dilaw na ilaw ng kalsada ay pumapasok sa sasakyan at ipinapakita ang mukha ni Jose na may galit. Sa mahabang biyahe, hindi siya nagsalita, nakatutok lang siya sa pagmamaneho. Alam kong galit siya para sa akin. Napagod ako at inihilig ko ang ulo ko sa bintana, tinitigan ang mga kalsada na puno ng dekorasyon. Ang puso ko ay mapayapa, parang isang taong nalulunod na may nakita siyang salbabida. Ang katahimikan ay sinira ni Jose, ang boses niya ay puno pa rin ng galit. Kailan pa, ate? Kailan ka pa sinimulang gawin yan ng lalaking yon at hindi mo sinabi sa akin? Bumuntong hininga ako at nagsimulang magkwento. Sinabi ko ang lahat, walang tinago. Tungkol sa pagbabago ni John pagkatapos kong manganak, ang pagiging kuripot niya sa bawat sentimo, ang pag-aaway namin ng kanyang ina na nagdulot ng pagkawala ng aking gatas, hanggang sa kahihiyan sa grocery store. Habang nagsasalita ako, napagtanto ko kung gaano ako nagtiis ng mga walang kwentang bagay. Nakinig lang si Jose at ang mga kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Minsan, sumisigaw pa siya, hindi ako makapaniwala. Mayroon pa bang ganoong klaseng lalaki sa mundo? Napakahinahon mo, ate, kaya nagawa niya yan sa'yo. Tama siya. Ang aking katahimikan at pagpapasakop ay nagbigay ng pahintulot sa pagiging masama ni John at ng kanyang ina. Ang sasakyan ay nakarating sa aming kalye, at kahit na 2:00 na ng umaga, ang bahay ay may ilaw pa rin. Siguro, gising pa ang mga magulang ko. Nang iparada ni Jose ang sasakyan, tumakbo agad ang nanay ko palabas. Nang makita niya akong lumabas sa sasakyan na may mukha na pagod, umiyak ang nanay ko. Lina, anak ko. Diyos ko, bakit ganyan ang kalagayan mo? Nasaan si John? Nasaan na siya? Sumunod ang tatay ko. Ang kanyang mukha na seryoso ay ngayon ay puno ng galit. Hindi siya nagsalita, tahimik niyang kinuha ang bag mula sa kamay ni Jose, ngunit nakita ko na nanginginig ang kanyang kamay. Pagpasok ko sa bahay, ang pamilyar na init ng pamilya ay bumalot sa akin. Ang amoy ng insenso mula sa altar ng aming mga ninuno. Ang pulang ponsetya na binili ng tatay ko ay nasa sulok ng sala.
Lahat ay mainit, mapayapa, nakabaligtaran ng malamig na inuupahang bahay na iniwan ko. Dali-dali kinuha ng nanay ko si Bao-an na nagigising. Niyakap niya ang apo niya na may sakit. Oh, ang apo ko, ang lamig ng gabi na ito, kawawa naman ang bata. Pagkatapos ay bumaling siya sa tatay ko, "Honey, gumawa ka ng isang tasa ng ginger tea para kay Lina para mainitan siya." Ang mukha niya ay napakaputla. Ang buong pamilya ay nagtipon sa sala. Sinabi ng mga magulang ko na sabihin ko sa kanila ang buong kwento. Pagkatapos nilang marinig, ang nanay ko ay umiyak. Ang tatay ko, na isang lalaki na laging abala sa trabaho at bihirang magpakita ng damdamin, ay sinuntok ang lamesa. Hindi ako makapaniwala na ganoong klaseng tao siya. "Hiwalayan mo na ang walang puso mong asawa. Hindi namin hahayaan na magdusa ang anak namin." Sumali si Jose at ang boses niya ay puno ng determinasyon. "Tama, ate. Huwag kang mag-alala, manatili ka na lang dito kasama ang mga magulang natin at ako. Hindi tayo mayaman, ngunit mayroon tayong sapat na pagkain para sa aming tatlo. Hindi natin hahayaan na mabuhay ka sa pamilyang iyon ng kahit isang araw pa." Nang makita ko ang tatay ko, ang nanay ko, at ang nakababata kong kapatid na lalaki, ang puso ko ay puno ng pasasalamat. Sila ang pinakamalaking sandalan, ang pinakamapayapang lugar ko. Ang yakap ng pamilya ay pumrotekta at nagpainit sa aking puso. Tumango ako at ang mga luha ay muling tumulo sa aking mukha. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luha ay mula sa paglaya. Ang desisyon ay naging malinaw at matatag. Kailangan kong mag-divorce. Sa umaga ng Misa de Gallo, walang sinuman sa pamilya ko ang nasa mood para pumunta sa simbahan. Ang kapaligiran sa bahay ay tahimik, ngunit hindi mabigat, sa halip, ito ay isang pagkakaisa, at isang determinasyon na protektahan ako. Pagkatapos ng almusal, ang buong pamilya ay muling nag-usap. Ang tatay ko, pagkatapos ng isang gabing pag-isip, ay naging mas kalmado. Tinitigan niya ako, ang mga mata niya ay puno ng determinasyon. "Lina, pinag-isipan ko ng mabuti, hindi ito maaaring ipagpaliban. Gawin mo kung ano ang sa tingin mo ay tama. Ang nanay at tatay mo ay laging nasa tabi mo, huwag kang matakot." Dahil sa suporta ng aking pamilya, naramdaman ko na mas malakas ako kaysa dati. Hindi na ako ang mahina at matyagang babae noong nakaraan. Kinuha ko ang aking telepono at hinanap ang numero ni John, ang aking kamay ay hindi nangangatog. Alam ko na kailangan ko siyang harapin. Ang telepono ay tumunog ng matagal bago may sumagot. Ang boses ni John ay mukhang inaantok at medyo iritado. "Ano? Ang aga-aga mo tumawag. Sabi ko sa'yo na huwag mo akong istorbohin." Siguro, natutulog pa siya sa bahay ng kanyang ina, pagkatapos niyang iwan ang kanyang asawa at anak. Huminga ako ng malalim at pinanatili ang boses ko na kalmado at malamig. "Tumawag ako para sabihin sa'yo na gusto kong mag-divorce." Sa kabilang linya, naging tahimik sandali, at narinig ko ang tawa ni John, isang tawa na puno ng pang-aasar at pamamaliit. "Divorce? Nagbibiro ka ba? Misa de Gallo ngayon at ganyan ang sinasabi mo. Sino ang tinatakot mo? Kung hiwalayan mo ako, paano kayo mabubuhay ng anak mo? Babalik ka sa mga magulang mo." Ang mga salita niya ay hindi na ako nasasaktan. Nagdulot lang ito ng pagkamuhi sa akin. "Hindi mo na yon problema. Ipadadala ko ang divorce paper sa korte sa lalong madaling panahon." Napagtanto ni John na hindi ako nagbibiro. Ang boses niya ay biglang nagbago. Wala nang pagmamaliit, sa halip ay isang malambing na tono. "Halika na, asawa ko, mag-usap tayo ng mahinahon. Inihatid ko lang ang nanay ko para maging masaya siya. Hindi ko naman kayo iniwan. Alam kong nagkamali ako. Lasing lang ako kaya kung ano ang nasabi ko. Pag-uwi ko sa Misa de Gallo, hihingi ako ng tawad. Pwede ba tayong maging masaya ulit?" Ang malambing na boses niya ay nagdulot ng pagkainis sa akin. "Maging masaya ulit? Sa tingin mo, pwede pa nating ibalik ang dati? Hindi na, tapos na ang lahat sa atin. Simula noong gabing iniwan mo kaming mag-ina na may kalahating pakete lang ng pansit canton." Nang makita niyang hindi niya ako mapipilit sa pamamagitan ng matatamis na salita, nagbago siya. Ang boses niya ay naging banta. "Sige, kung gusto mong maging mahirap, huwag mo akong sisihin. Sa tingin mo, madali ang mag-divorce? Napakabata pa ng anak natin, hindi papayag ang korte.
At saka, hindi ka nagtatrabaho, wala kang kita, paano mo alagaan ang bata? Kung gusto mo talaga mag-divorce, agawin ko ang custody ng bata. Tingnan natin kung wala kang anak at pera, paano ka mabubuhay. Huwag kang babalik sa akin at iyak. Tahimik kong ibinaba ang telepono. Ang mga banta niya, sa halip na matakot ako, ay lalong nagpatatag sa akin. Napagtanto ko na hindi niya ako minahal, at hindi niya minahal ang aming anak. Nag-aalala lang siya na magbayad para sa kanyang anak, at natatakot siyang mawala ang kanyang katulong. Ang kanyang tunay na mukha, isang taong makasarili, walang hiya, at walang puso, ay tuluyang lumabas. Tinitigan ko ang aking mga magulang at kapatid na may pag-aalala. Umiti ako, isang nakakalusob ng ngiti. Hindi siya pumayag at nagbanta na agawin niya ang custody ng bata. Sinuntok ng tatay ko ang lamesa at tumayo, ang mga mata niya ay puno ng galit. Nagawa pa niyang takutin ang anak ko. Sige, tingnan natin kung sino ang kakampihan ng batas. Hindi kami mayaman, ngunit mayroon kaming sapat na pera para kumuha ng pinakamagaling na abogado para sa iyo. Ipapakita ko sa kanya na ang anak ko ay hindi basta-basta na lang. Ang mga araw ng Pasko ay lumipas ng mapayapa sa aming pamilya, ngunit sa bawat puso, mayroong pag-aalala para sa aking kinabukasan. Naiintindihan ng lahat na ang laban para sa divorce at custody ay hindi magiging madali, lalo na nang ipinakita ni John ang kanyang ugali. Ang pinakamahalaga ngayon ay kailangan kong patunayan na mayroon akong pinansyal na kalayaan. Kailangan ko nang magsimulang magtrabaho, nanay, sabi ko habang kumakain kami. Hindi ko kayang manatili lang sa bahay at maging pabigat sa inyo. Kailangan kong mag-alaga sa anak ko, kailangan kong ipakita sa korte na may kakayahan akong mag-alaga kay Baoan. Nag-alala ang nanay ko, pero kung magtatrabaho ka, sino ang mag-aalaga sa bata? Matanda na kami, hindi namin kayang alagaan siya buong araw, at hindi kami komportable na kumuha ng yaya. Iyon din ang pinakamalaking pag-aalala ko. Napakabata pa ni Baoan, at hindi ko siya kayang iwan sa isang estranghero. Ang buong pamilya ay naging tahimik, ngunit si Jose, ang nakababata kong kapatid na lalaki na kumakain, ay biglang nagsalita, huwag kang mag-alala, ate, magtrabaho ka na. Hayaan mo sa akin ang pag-aalaga kay Baoan. Ang lahat ay nagulat at tumingin kay Jose. Ang nanay ko ang unang tumutol. Ano ang sinasabi mo? Kailangan mo pang mag-aral. Nasa 3 taon ka na, napakahalaga nito. Paano mo aalagaan ang bata? At lalaki ka, hindi ka marunong mag-alaga ng bata. Ibinaba ni Jose ang kanyang chopsticks, at tinitigan kami ng seryoso. Pinag-isipan ko na po, mag-file po ako ng leave of absence sa loob ng 1 taon. Ang pag-aaral ay pwede ko pang balikan. Ngayon, ang sitwasyon ni ate ang pinakamahalaga. Kung magiging matatag siya, at makukuha niya ang custody ng bata, magiging mapayapa na tayong lahat. At tungkol sa pag-aalaga ng bata, huwag po kayong mag-alala, bumaling siya sa akin at mumiti ng may tiwala. Tito niya ako. Nanonood ako ng lahat ng video sa online. Paano magtimpla ng gatas, paano magpalit ng lampin, paano patulugin ang bata. Alam ko na po lahat, mas magaling pa po ako sa pag-aalaga kaysa sayo. Nang marinig ko ang kanyang mga salita, hindi ko napigilan ang aking mga luha. Hindi ko inakala na ang nakababata kong kapatid na laging nang-aasar sa akin, ay magsasakripisyo ng kanyang pag-aaral para sa akin. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ang boses ko ay naluluha. Salamat, Jose. Marami akong utang sa'yo. Dahil sa akin, nasira ang iyong kinabukasan. Marahang tinapik ni Jose ang likod ko para aliwin ako. Ano ang sinasabi mo? Ang kinabukasan ko ay ang makita kang masaya at masaya ang anak mo. Iyan ang pinakamahalaga. Pamilya tayo. Ang tatay ko na tahimik ay ngayon ay may luha sa mata. Tumango siya at ang boses niya ay mabigat. Sige, kung desidido ka, hindi ka namin pipigilan. Magkakasama tayong malalampasan ito. Kaya ang plano para sa aking kinabukasan ay binalangkas. Si Jose ay mag-iwan ng kanyang pag-aaral at magiging isang full-time na caregiver. At ako, sa tulong at suporta ng aking pamilya, ay magsisimula ng aking paglalakbay para mahanap ang sarili ko at ang kalayaan na matagal nang nawala. Isang pinto ang nagsara, ngunit isang mas maliwanag na pinto ang nag-aabang sa akin. Pagkatapos ng Pasko, nang ang lahat ay nasa holiday mode pa, nagsimula ako ng aking paghahanap ng trabaho. Halos 2 taon akong nasa bahay,
at ang aking kaalaman sa fashion industry ay medyo nawala. Inayos ko ang aking resume at ang 2 taon na bakanting espasyo sa aking karanasan ay nagdulot ng pag-aalala sa akin. Ngunit pagkatapos, tinitigan ko ang aking anak na mahimbing na natutulog at ang nakababata kong kapatid na nagbabasa ng libro tungkol sa pag-aalaga ng bata, at sinabi ko sa sarili ko na kailangan kong magsikap. Tinawagan ko si Maria, ang matalik kong kaibigan. Si Maria ay isang manager sa isang kilalang fashion brand sa Makati. Nang sabihin ko sa kanya ang lahat, hindi siya nagulat at sinabi niya lang. Sinabi ko na sa iyo sa simula pa lang na hindi siya isang mabuting tao. Sige na, mas mabuti na ang huli kaysa sa wala. Ipadala mo sa akin ang resume mo para makita ko kung may posisyon na angkop para sa iyo. Ganyan si Maria, sa labas, matapang, ngunit sa loob, siya ang pinaka nag-aalala sa akin. Tulad ng kanyang sinabi, pagkatapos ng ilang araw, tumawag siya at sinabi sa akin na mag-interview ako para sa posisyon ng Product Development Staff. Masaya ako at kinakabahan. Masaya ako dahil mayroon akong pagkakataon, kinakabahan ako dahil matagal na akong hindi nagtatrabaho at hindi ko alam kung makakaya ko pa ang trabaho. Sa araw ng aking interview, nagising ako ng maaga at nagsuot ako ng pinakamagandang barot saya na mayroon ako. Pagtingin ko sa salamin, nagulat ako kung gaano ako nagbago. Hindi na ako ang masiglang babae noon. Sa halip, isa akong babae na may pagod na mukha sa gilid ng aking mga mata. Ang aking katawan ay hindi na kasing payat ng dati, ngunit sa aking mga mata, mayroong isang determinasyon na wala ako noon. Ang interview ay naging maayos. Siguro, ang aking karanasan noon at ang rekomendasyon ni Maria ay nakatulong sa akin. Pagkatapos ng 1 linggo, nakatanggap ako ng tawag na natanggap ako. Ang unang araw ko sa trabaho pagkatapos ng halos 2 taon ay hindi maipaliwanag. Lahat ay kakaiba at pamilyar. Nagsikap ako ng husto sa trabaho, sinubukan kong matuto, at punan ang mga kakulangan ko. Nag-o-overtime ako, at sa bahay, nagbabasa ako ng mga materyales. Alam ko na wala na akong atrasan. Sa bahay, napatunayan ni Jose na isa siyang profesional na caregiver. Napakagaling niyang mag-alaga kay Baoan na kahit ang nanay ko ay humanga. Ang schedule ng bata ay inayos niya ng siyentipiko, mula sa oras ng pagkain, oras ng pagtulog, at oras ng paglalaro. Sa aking kapatid na naging matatag kong sandalan, nakapag-focus ako sa aking trabaho. At pagkatapos, dumating ang araw ng aking unang sahod. Hawak ko ang aking sobre, kahit na hindi ito malaki, para sa akin ay mayroon itong espesyal na kahulugan. Iyon ay ang mga pisong pinaghirapan ko. Hindi ko na kailangang humingi sa kahit sino, at hindi ko na kailangang ipaliwanag ang aking mga gastos. Hindi ako bumili ng kahit anong bagay para sa sarili ko. Ang unang ginawa ko ay pumunta sa grocery store, bumili ako ng pinakamagandang gatas para sa aking anak, bumili ako ng vitamins para sa aking mga magulang, at bumili ako ng isang bagong sports shoes para kay Jose na alam kong gusto niya ng matagal na. Nang gabing iyon, ibinigay ko kay Jose ang kahon ng sapatos, at sinabi ko ng may hiya, regalo ko ito mula sa aking unang sahod. Salamat sa iyong paghihirap. Tinitigan ako ni Jose at ang sapatos, ang mga mata niya ay may luha. Wala siyang sinabi, niyakap lang niya ako ng mahigpit. Ang hapunan ng gabing iyon ay mas masaya kaysa sa dati. Naramdaman ko ang kahalagahan ng kalayaan, ang kakayahang magdesisyon sa aking sariling buhay. Iyon ay isang pakiramdam ng kalayaan at tamis na matagal ko nang hindi nararanasan. Ang daan sa harap ay puno pa rin ng pagsubok, ngunit naniniwala ako na basta't kasama ko ang pamilya ko, malalampasan ko ang lahat. Ang buhay ng aming mag-ina ay naging mapayapa ng halos 1 buwan. Naging pamilyar na ako sa aking trabaho. Si Baoan ay mabait sa bahay dahil sa pag-aalaga ni Jose. Akala ko, hahayaan na kami ni John, at least hanggang sa araw ng paglilitis. Ngunit nagkamali ako. Ang maikling kapayapaan na iyon ay nasira isang hapon sa katapusan ng linggo. Nang araw na iyon, ang buong pamilya ay nanonood ng AE sa sala, nang may malakas na kumatok sa pinto. Ang boses ng Shokoy na biyanan ko ay narinig at hindi ito malalabanan. Patay na ba kayo sa bahay na ito at walang nagbubukas ng pinto? Anong klaseng manugang at anak iyon na hinahayaan ang biyanan na tumayo sa kalsada? Ang mukha ng tatay ko ay naging madilim at tatayo sana siya. Dali-dali ko siyang pinigilan. Manatili po kayo dito, ako na ang lalabas.
Ayaw kong marinig ng mga magulang ko ang kanyang mga masasamang salita. Tumayo rin si Jose at sinundan ako. Nang bahagya kong buksan ang pinto, pumasok agad ang biyenan ko, kasama si John. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa, at nagreklamo, "Oh, wow, iba talaga pag nasa bahay ng nanay. Ang ganda ng pananamit mo. Sigurado akong pinag-aaksayahan ka ng pera ng mga magulang mo." Si John naman ay nagpapanggap at sinubukan niyang maging malambing. "Lina, nandito ako para sunduin ka at ang anak natin. Sapat na ang galit mo, umuwi na tayo sa bahay natin." Tinitigan ko siya ng malamig at sinagot, "Anong bahay? Wala akong bahay na uwian. Umalis na kayo ng nanay mo, hindi kayo welcome sa bahay namin." Nang marinig ng biyenan ko ang sinabi ko, agad siyang tumayo at itinuro ang daliri niya sa mukha ko, Ang babaeng ito ay walang respeto. Ikaw ay asawa ng anak ko at ang apo ko ay apo ko. Ano ang mali sa pagsundo ko sa apo ko? O baka balak mong manatili sa bahay ng mga magulang mo habang buhay at agawin ang apo ko? Hindi na napigilan ni Jose at sinabi niya, "Sino ang sinasabi mong pabigat? Ang ate ko ay nagtatrabaho at may pera. Hindi tulad ng ilang tao na hindi man lang nagbigay ng pera para sa gatas ng anak at iniwan ang kanyang asawa at anak sa Noche Buena." Ang mga salita ni Jose ay nagdagdag lang ng galit at lalong naging galit ang biyenan ko. Kayo ay mga manloloko. Kung nagtatrabaho siya, ang pera niya ay ari-arian naming mag-asawa. May karapatan si John. Nagplano ba kayong agawin ang lahat ng ari-arian ng anak ko? Ang tatay ko ay lumabas mula sa bahay at hindi na siya makapagtiis. Itinuro niya ang kanyang kamay sa pinto, ang boses niya ay malakas, "Tumahimik ka. Ito ang bahay ko, hindi ito palengke para mag-ingay ka. Sinasabi ko sa iyo, ang anak ko ay hindi na babalik sa bahay na yon. Magdi-divorce siya. Lumabas na kayong mag-ina sa bahay ko, bago pa ako tumawag ng pulis." Nang makita ni John na nagiging seryoso ang sitwasyon, agad niyang hinila ang kanyang nanay at nagpanggap na kausap ang tatay ko, "Tatay, huwag po kayong magalit. Mag-usap na lang po kami ng asawa ko ng mahinahon. Nagagalit lang po siya." "Sino ang tatay mo? Huwag mo akong tatawagin sa ganyang boses," sumingit ang tatay ko. "At tungkol sa pag-uusap, alam mo na ang ginawa mo sa likod ng anak ko. Ang klaseng manugang na tulad mo ay hindi namin tatanggapin." Dahil nasaktan ang pagkatao ni John, hindi na siya nagpanggap. Bumaling siya sa akin, ang boses niya ay puno ng galit, "Sige, may pamilya kang sumusuporta sa'yo, kaya matigas ka, ha? Sinasabi ko sa'yo, hindi ka makakakuha ng madaling divorce. Agawin ko ang anak ko. Tingnan natin kung wala kang anak, paano ka mabubuhay." Pagkatapos niyang sabihin yon, sinubukan niyang pumasok sa bahay at kunin si Bao ang nayakap ng nanay ko. Agad-agad na sinunggaban ni Jose at itinulak si John. "Subukan mong gumawa ng isa pang hakbang." Nagsimula na ang away. Ang biyenan ko ay sumisigaw at nagmumura na umakit sa atensyon ng mga kapitbahay. Si John at Jose ay nag-aaway, ang sitwasyon ay naging magulo. Sumigaw ako, "Tumigil na kayong lahat." Pagkatapos ay bumaling ako kay John, ang mga mata ko ay matalim, ang lahat ay maluluta sa korte. "Ngayon, alis kayo sa bahay ko." Ang determinasyon ko at ng buong pamilya ko, kasama ang pagkakaawa ng mga kapitbahay, ay nagdulot ng pag-alis nila. Tiningnan ako ni John nang may galit at hinila ang kanyang nanay na patuloy na nagmumura. Ang pinto ay sumara at bumalik ang katahimikan sa bahay. Ngunit ang epekto ng away ay naroon pa rin. Niyakap ng nanay ko si Bao na umiiyak sa takot. Ang tatay ko ay galit na galit at nanginginig ang mga kamay niya. At ako, pagkatapos ng ilang sandali ng galit, nakaramdam ako ng matinding pagod. Alam ko na nagsisimula pa lang ang laban. Pagkatapos ng gulo na dulot ni John at ng kanyang ina, nagdesisyon akong bilisan ang pag-file ng divorce papers sa korte. Tinupad ng tatay ko ang kanyang pangako. Nahanap niya ako ng isang kilalang abogado sa Maynila. Ang pangalan niya ay Diana, isang babae na nasa 40, matalino at kalmado. Pagkatapos niyang marinig ang buong kwento, sinabi niya lang, "Huwag kang mag-alala, ang batas ay laging pumoprotekta sa mga mahihina, lalo na sa mga babae at bata. Ang trabaho mo ngayon ay panatilihin ang iyong sarili na malusog." Sa araw na tinawag ako ng korte para sa mediation, pumunta ako kasama si Abogado Diana. Gusto ring sumama ng tatay ko at ni Jose, ngunit hindi ko sila pinayagan.
Ayaw kong marinig nila ang mga kasinungalingan ni John. Kailangan kong harapin ang lahat ng mag-isa. Pagdating ko sa korte, nakita ko na naghihintay na si John at ang kanyang ina. Nang makita ako ng biyenan ko, sinubukan niyang lumapit sa akin, ngunit pinigilan siya ni John. Si John ay nakasuot ng iba't ibang damit. Nakasuot siya ng malinis na puting barong Tagalog, ang kanyang mukha ay malungkot. Nang makita niya ako, ipinakita niya ang isang malungkot at masakit na mukha, isang murang pagganap na hindi na nakakainis sa akin, kundi nakakatawa na. Ang mediation ay naganap sa isang maliit at mainit na silid. Ang hukom ay isang lalaki na nasa edad na may seryosong mukha. Pagkatapos kong ipaliwanag ang aking dahilan para sa divorce, at sinabi ang mga ginawa ni John mula nang ipanganak ang aming anak hanggang sa Noche Buena, bumaling ang hukom kay John. At pagkatapos, nagsimula na ang kanyang pagganap. Hindi niya pinabulaanan ang sinabi ko. Sa halip, yumuko siya, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pagsisisi. Mahal na hukom, lahat ng sinabi ng aking asawa ay kasalanan ko. Inaamin ko na pagkatapos magkaroon ng anak, ang pinansyal na bigat ay nagpabago sa akin. Naging mainitin ang ulo ko at naging kuripot. Sinaktan ko siya. Lalo na ang nangyari sa Noche Buena, iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng aking buhay. Dahil lang sa pakikinig sa aking ina, at gusto kong maging masaya siya, nagawa ko ang isang ganoong walang isip na bagay, at naging walang puso sa aking asawa at anak. Sa ilang buwan na ito, walang araw na hindi ko pinagsisihan, at walang gabi na hindi ako nakatulog ng maayos, tumingin siya sa akin, ang mga mata niya ay may luha. Lina, alam kong nagkamali ako, pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon na magbago. Nangangako ako na magbabago ako at gagawin ko ang lahat para sa iyo at sa ating anak. Hindi pwedeng masira ang ating pamilya. Napakabata pa ng anak natin, kailangan niya ng isang ama at ina. Isipin mo ang anak natin, isipin mo ang masayang mga araw natin at patawarin mo ako. Pwede ba? Umupo lang ako at tahimik na nakinig sa kanyang pagganap. Ang pagganap ni John ay napakagaling. Ginawa niya ang kanyang sarili na isang kaawa-awang asawa. Isang lalaki na dahil sa bigat ng buhay ay nalihis ng landas, ngunit mahal na mahal pa rin ang kanyang pamilya. Ang biyenan ko na nasa tabi niya ay paminsan-minsan na gumagamit ng panyo para magkunwari na umiiyak para sa kanyang anak. Pagkatapos marinig ng hukom, tumango siya at ang mukha niya ay naging mas kalmado. Bumaling siya sa akin, at ang boses niya ay malambing, Lina, sa tingin ko, si John ay taos puso na nagsisisi. Ang nagpapatawad ay may kapayapaan. Ang mag-asawa ay may mga pag-aaway, lalo na ang mga tao. Nagkamali lang siya dahil sa bigat ng buhay at sa pagmamahal sa kanyang ina. Napakabata pa ng bata, ang divorce sa ngayon ay magiging isang malaking trauma para sa kanya. Sa tingin ko, dapat mag-isip kayong mag-asawa ng mahinahon. Bibigyan kayo ng korte ng oras para magkaayos. Kung pagkatapos ng oras na yon ay hindi na talaga kayo magkasundo, pagkatapos, isipin ang tungkol sa divorce. Nang marinig ko ang desisyon ng korte, nanlamig ako. Alam ko na dahil sa perpektong pagganap ni John, ito ang hindi maiiwasang resulta. Mahinang hinawakan ni Abogado Diana ang kamay ko, at sinenyasan niya ako na maging kalmado. Tumayo siya at sinabi ang kanyang panig, mahal na hukom, ang problema ng aking kliyente at ng kanyang asawa ay nasa rurok na at hindi na ito maayos. Ang mga ginawa ni John ay nagdulot ng malalim na sakit sa aking kliyente. Pananatilihin namin ang aming kahilingan para sa divorce. Ngunit ang hukom ay nanatili sa kanyang desisyon. Sa tingin niya, ang pag-ibig ay hindi pa lubusang nasira at nagdesisyon siya na hindi tanggapin ang aking divorce papers sa unang mediation. Paglabas namin sa mediation room, nakita ko si John at ang kanyang ina na tumitingin sa akin nang may panalo sa kanilang mga mata. Sinadya pa ng biyenan ko na dumaan sa akin, at sinabi ng mahina para marinig ko, huwag mong isipin na madali mong maiiwan ang anak ko. Wala akong sinabi at tahimik na dumaan sa kanila. Kahit na nabigo ako sa unang korte, hindi ako sumuko. Sa katunayan, lalo akong nagkaroon ng determinasyon na maging mas malakas at mas malaya. Ang daan ay mas mahaba kaysa sa inaasahan, ngunit gagawin ko ang lahat para makarating sa dulo. Pag-alis ko sa korte, ang puso ko ay puno ng pagkabigo, ngunit walang kawalan ng pag-asa. Nasa taxi ako kasama si Abogado Diana, at tahimik akong tumingin sa labas ng bintana. Parang naintindihan ni Abogado Diana ang nararamdaman ko.
Sinimulan niyang magsalita, ang resulta na ito ay hindi ko inaasahan. Huwag kang malungkot. Sa mga divorce cases, lalo na kung may bata, ang korte ay laging inuuna ang mediation. Ayaw nilang masira ang pamilya ng madali. Bumuntong hininga ako, pero hindi na kami makakabalik sa dati. Gusto ko lang matapos ang lahat ng mabilis para makapagsimula kami ng anak ko ng isang bagong buhay. Tumango si Abogado Diana. Naiintindihan ko. Sa ilalim ng batas, pagkatapos ng hindi matagumpay na mediation, kung desidido ka pa rin sa divorce, kailangan nating maghintay. Bibigyan kayo ng korte ng isang taong hiwalayan. Ngunit para masigurado ang tagumpay at makuha ang custody ng bata, dapat ay maghanda ka para sa isang tunay na 2 taong hiwalayan. Sa loob ng 2 taon na yon, kailangan mong patunayan na mayroon kang pinansyal na kalayaan, may matatag na trabaho, may magandang kapaligiran para alagaan ang bata. Sa parehong oras, kailangan din nating kumuha ng mga ebidensya na si John ay walang responsibilidad para sa pag-aalaga ng bata. Sa oras na yon, walang korte ang makakatanggi sa iyong hiling. 2 taon, hindi yon maikling panahon. Ngunit ang mga salita ni Abogado Diana ay nagbigay sa akin ng isang malinaw na layunin at isang konkreto na daan para lakarin. Sa halip na maghintay ng walang pag-asa, gagamitin ko ang 2 taon na ito para buuin ulit ang buhay ko, para maging isang mas magandang bersyon, isang mas malakas na bersyon ng sarili ko. Nang gabing iyon, kinausap ko ang buong pamilya tungkol sa resulta ng korte at ang plano ko para sa susunod na 2 taon. Walang sinuman sa kanila ang sumuko. Sabi lang ng tatay ko, 2 taon, ipapakita ng oras ang lahat. Manatili ka lang sa trabaho mo, ang buong pamilya ay mag-aalaga sa iyo. Sa mga sumunod na araw, mas lalo akong nagsikap sa aking trabaho. Ngunit sa aking isip, may isang bagong ideya na nagsisimula. Ang pagiging empleyado ay matatag, ngunit hindi ito makakatulong sa akin na magkaroon ng malaking pagbabago sa pinansyal, at hindi ito makakabigay sa aking anak ng pinakamagandang kinabukasan. Kailangan kong gawin ang isang bagay para sa sarili ko. Ang ideyang ito ay nasa isip ko hanggang sa isang araw, nagkape kami ni Maria, at sinabi ko sa kanya ang mga problema ko. Si Maria ay biglang nag-isip. Bakit hindi mo buksan ulit ang tindahan ng nanay mo? Nagulat ako. Ang tindahan ng nanay ko. Iyon ay isang maliit na tindahan na nasa harap ng kalsada sa Cebu. Noon, binuksan lang iyon ng nanay ko para maglibang. Mula nang tumanda ang nanay ko at naging abala sa pamilya, halos sarado na ang tindahan. Hindi ko ito naisip. Nag-analisa si Maria. Isipin mo, mayroon kang libreng lugar, mayroon kang karanasan sa fashion, mayroon kang magandang lasa, at nasa industriya ka ngayon, mabilis mong malalaman ang mga trend. Bakit hindi mo subukan? Ngayon, ang online business ay uso, pwede mong pagsamahin ang tindahan at ang online selling, sigurado ako na magiging maayos ito. Ang mga salita ni Maria ay parang isang ilaw na pumasok sa aking magulong isip. Mayroon ako ng lahat ng kailangan. Ang tanong lang ay kung gagawin ko ba. Sinabi ko ito sa mga magulang ko. Sa simula, nag-alala ang nanay ko, ngunit nang ipaliwanag ko ng detalyado ang aking plano, tungkol sa pagbabago ng estilo ng tindahan, siya ay naniwala. Sabi niya, sige, ibibigay ko sa iyo ang tindahan na ito, ako na ang magpapatala ng pangalan ko para sa negosyo. Kailangan mo lang mag-focus sa trabaho, babayaran kita ng sweldo, at mayroong kontrata. Ang lahat ng kita ay magiging ari-arian ng pamilya, para sa kinabukasan ng mga anak mo, at para kay Jose. Naiintindihan ko ang malalim na intensyon ng nanay ko. Ito ay hindi lang suporta kundi isang legal na paghahanda para sa akin. Ang ideya ay naroon na, at sa suporta ng buong pamilya, sinimulan ko ang paggawa. Nag-resign ako sa aking lumang trabaho, at ibinigay ko ang lahat ng aking oras at pagsisikap sa aking anak. Kami ng nanay ko ay nagsimulang maglinis at mag-ayos. Ang tindahan ay nagkaroon ng bagong hitsura. Ang pader ay pininturahan ng isang eleganteng cream color. Ang sahig ay nilagyan ng kahoy. Ang sistema ng ilaw ay mainit at nagbigay ng isang eleganteng pakiramdam. Naglagay ako ng mga simpleng gintong metal na rack para sa mga damit. Ang isang maliit na sulok ay pinalamutyan ng isang malaking salamin at ilang berdeng halaman para makakuha ng selfie ang mga customer. Tungkol sa mga produkto, pumunta ako sa mga malalaking manufacturer at pinili ko ang bawat tela at disenyo. Hindi ako nagpadalos-dalos na kumuha ng murang mga produkto.
Ang aking pamantayan ay dapat ang kalidad ay tumutugma sa disenyo. Bawat produkto ay dapat na uso, praktikal, at abot kaya. Pagkatapos ng halos isang buwan ng paghahanda, ang tindahan na may pangalang Anahaw Boutique, na kinuha mula sa pangalan ng aking anak at ang aking hangarin para sa isang mapayapang buhay, ay opisyal na nagbukas. Sa unang mga araw, ang mga customer ay karamihan sa mga kakilala, mga kapitbahay, at mga kaibigan na sumuporta. Ang kita ay sapat lang para sa gastos. Hindi ako sumuko at sinimulan ko ang pagbebenta sa online. Gumawa ako ng Facebook page para sa tindahan, at ako ang model, kinukunan ko ang mga produkto at ina-upload ko. Ngunit ang engagement sa simula ay mababa. Ang pagbabago ay dumating sa isang magandang Sabado ng hapon. Habang inaayos ko ang mga gamit, isang batang babae na may matangkad na katawan at magandang mukha ang pumasok. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Althea, isang teacher sa isang high school malapit doon. Sabi niya, naglalakad lang siya at nakita niya na maganda ang tindahan kaya pumasok siya. Sinubukan niya ang isang vintage style na damit. Ang damit ay parang ginawa para sa kanya. Ang magiliw at matalinong kagandahan ng batang teacher sa simpleng damit ay tunay na umakit sa akin. Nagustuhan ni Althea ang damit. Pagkatapos niyang magbayad, humingi siya ng pahintulot na kumuha ng litrato sa sulok ng tindahan. Masaya akong pumayad. Hindi ko alam na si Althea ay isang kilalang online celebrity na may libu-libong followers. Nang gabing iyon, in-upload niya ang litrato na suot ang damit mula sa aking tindahan sa kanyang personal na page, na may caption, "Hindi inaasahan na makahanap ng isang cute na tindahan malapit sa school." Ang damit na ito ay nagparamdam sa akin na isa akong diwata, at hindi niya nalimutan na itag ang Anahaw Boutique page. Pagkatapos lang ng isang gabi, isang himala ang nangyari. Ang mga followers ng aking page ay biglang tumaas. Ang litrato ni Althea ay nakakuha ng libu-libong likes at comments. Ang lahat ay nagtatanong tungkol sa address ng tindahan. Sa sumunod na umaga, naubos agad ang diwata na damit. Ang mga customers, karamihan ay mga estudyante, ay dumarami. Ang mga online orders ay sunod-sunod. Ako at ang bago kong part-time employee ay nagtatrabaho ng walang pahinga. Ang maliit kong tindahan na walang nakakaalam ay naging isang sikat na shopping spot sa lugar. Ang kita ay tumaas araw-araw at lumampas sa aking inaasahan. Nakatayo ako sa loob ng tindahan na puno ng tao, ang puso ko ay puno ng kaligayahan. Ito ang unang bunga ng aking pagsisikap. Ang negosyo ng Anahaw Boutique ay lalong lumalago. Ang biglaang pagiging sikat dahil sa teacher na si Althea ay nagdulot ng malaking pagbabago. Ngunit para mapanatili ang mga customer at lumago, alam ko na hindi ako pwedeng umasa lang sa swerte. Patuloy akong nagdagdag ng mga bagong disenyo at nag-invest sa kalidad ng litrato ng mga produkto sa online store at sa customer service. Nagsimula rin akong mag-try ng live stream sa pagbebenta. Sa simula, nahihiya ako at kinakabahan. Hindi ako sanay na magsalita ng mag-isa sa harap ng kamera, ang boses ko ay nanginginig. Sa unang live stream, ilang dosena lang ang nanonood, karamihan sa mga kaibigan ko. Ang lahat ay nagbago isang gabi nang nagla-livestream ako para ipakilala ang aking bagong koleksyon. Nang araw na yon, ang aking part-time employee ay nag-leave at ako lang ang nasa tindahan. Sa bahay, si Baoan ay may kaunting lagnat. Nag-alala si Jose kaya dinala niya ang bata sa tindahan para mabantayan ko. Habang engaged ako sa pag-introduce ng isang shirt, isang maliit na anino ang dahan-dahang pumasok sa kamera, si Baoan. Ang bata ay halos 2 taong gulang na at marunong na siyang lumakad. Nang makita niya na nagsasalita ako sa telepono, lumapit siya at sinabing, "Ate." 8. Nagulat ako, ngunit agad ko siyang binuhat. Sa oras na yon, si Jose ay lumabas mula sa bodega, hawak ang isang mainit na bote ng gatas, at ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. "Ate, ayaw niyang uminom ng gatas, gusto niya lang ang nanay niya." Sa sandaling iyon, ang isang batang ina na may yakap na anak, sa tabi ay isang matangkad at gwapong batang lalaki na may hawak na bote ng gatas at nag-aalala sa aming mag-ina ay nakita sa livestream. Agad-agad, ang comment section ay sumabog. Ang cute ng bata. Ang gwapo ng asawa ng may-ari. Siya talaga ang perfect na asawa. Gwapo na at magaling pang mag-alaga ng bata. Ang masaya ng pamilya nila, hinahangaan ko sila. "Ate, may kapatid ba ang asawa mo?"
Dali-dali kong ipinaliwanag. Nagkakamali kayo. Hindi siya ang asawa ko, siya ang kapatid ko, ang tito ni Baoan. Ang aking paliwanag ay lalong nag-excite sa kanila. Ang konsepto ng Itito Caregiver ay nagsimula mula noon. Ang mga viewers sa livestream ay biglang dumami. Hindi lang sila nanonood para sa mga damit, kundi curious din sila sa kwento naming mag-ina o sa aming mag-ina at tito. Ang gwapo at maamo na mukha ni Jose, kasama ang kanyang magiliw na pag-aalaga sa kanyang pamangkin ay nagdulot ng malaking atraksyon. Plus ang pagiging cute at matalino ni Baoan, ang livestream na iyon ay mas naging matagumpay kaysa sa inaasahan. Ang dami ng orders ay mas mataas kaysa sa mga nakaraang livestream. Mula noon, si Jose at Baoan ay naging accidental na stars sa mga livestream. Sa simula, nahihiya si Jose at laging nagtatago sa likod ng kamera. Ngunit ang mga customers ay patuloy na nagre-request, ipakita niyo si Tito Caregiver. Unti-unti, nasanay na siya. Paminsan-minsan, lumalabas siya. Tinutulungan niya akong mag-try ng mga bagong shirt o jeans. Hindi niya kailangang gumawa ng maraming bagay, ang pagtayo lang niya at pagyakap kay Baoan ay sapat na para maakit ang mga babaeng customers. Si Baoan ay parang isang magnet. Hindi siya nahihiya sa harap ng kamera. Paminsan-minsan, tatakbo siya para halikan ako sa pisngi, o sasabihin niya ang mga salita na hindi maintindihan na nagpapasaya sa lahat. Minsan, sinasabi ng mga customers, hindi ako bibili ng kahit ano ngayon, titignan lang namin si Tito at pamangkin. Pero sa huli, nag-o-order pa rin sila para suportahan si Baoan at para may pambili siya ng gatas. Dahil sa pagiging sikat ng Itito Caregiver at National Niece, ang aking online store ay hindi lang isang lugar para mag-shopping, kundi naging isang lugar para mag-enjoy at para makita ang mga masayang sandali ng aming pamilya. Ang imahe ng isang malakas na solong ina, na may isang kapatid na handang magsakripisyo, at isang cute na anak na babae ay nagdulot ng inspirasyon at nakaantig sa puso ng maraming tao. Ang Anahaw Boutique ay hindi lang nagbebenta ng damit, nagbebenta rin ito ng isang kwento tungkol sa pamilya at sa pagsisikap na lampasan ang mga problema. At iyon ang nagdulot ng pagkakaiba at nakatulong sa aking tindahan na maging matagumpay. Ang oras ay lumipas ng mabilis, 2 taon ang lumipas na parang isang iglap. 2 taon, isang sapat na oras para matutong maglakad at magsalita ang isang sanggol. 2 taon din ay sapat na oras para sa isang babae na akala niya ay susuko ay tumayo ulit at buuin ang kanyang buhay. Pagtingin ko sa nakaraan, minsan hindi ako makapaniwala sa nagawa ko. Mula sa isang babae na umaasa sa iba, naging manager ako ng isang kilalang fashion brand at mayroon akong malayang buhay. Ang lahat ng tagumpay na ito ay hindi lang mula sa aking pagsisikap. Hindi ko makukuha ang lahat ng ito kung wala ang aking pamilya, lalo na si Jose, ang nakababata kong kapatid na lalaki. Isinakripisyo niya ang 2 taon ng kanyang pagkabata, at iniwan ang kanyang pag-aaral para maging Tito Caregiver para makapagtrabaho ako. Nang makita ko siya na nagiging mas matanda at responsable na nag-aalaga sa bata at tumutulong sa akin sa pag-aayos ng orders at pagpapadala, ang puso ko ay puno ng pasasalamat. Hindi siya nagreklamo at laging nakangiti. Ate, mag-focus ka lang sa pagiging boss, ako na ang bahala. Alam ko na sa loob, mayroon siyang mga pangarap. Minsan, nakita ko siya na tumigil ng matagal sa harap ng isang car showroom at tinitigan ang isang puting Vios. Alam ko na yon ang kanyang dream car, isang lalaki na nasa edad niya, sino ang hindi nangangarap ng bilis at kalayaan. Pero dahil sa akin at sa kanyang pamangkin, pansamantala niyang sinantabi ang lahat. At nagdesisyon akong gumawa ng isang bagay para sa kanya. Ang negosyo ng nanay ko ay naging matagumpay. Ang lahat ng kita ay inipon ng nanay ko. Sabi niya, iyon ay para sa kinabukasan ng aming magkapatid at ni Baoan. Nang sabihin ko sa kanya na gusto kong gamitin ang isang bahagi ng kita para bumili ng regalo para kay Jose, agad siyang pumayag. Sabi niya, nagsakripisyo siya para sa iyo at sa iyong anak sa loob ng 2 taon. Ang isang sasakyan ay wala lang. Gawin mo kung ano ang sa tingin mo ay tama. Pumili ako ng isang espesyal na livestream para sa ika-2 taong anibersaryo ng Anahaw Boutique para sorpresahin siya. Nang araw na yon, inanunsyo ko sa tindahan na magkakaroon kami ng isang malaking promo at isang espesyal na segment. Ang dami ng nanonood ng livestream ay naging record-breaking.
Pagkatapos kong ipakilala ang mga bagong produkto at ipahayag ang promo, huminga ako ng malalim at tumingin sa kamera, ang boses ko ay emosyonal. Mga kaibigan, ngayon bukod sa pagpapasalamat sa inyo, ang mga customers na laging sumusuporta sa Anahaw, gusto ring magpasalamat ni Lina sa isang napaka-espesyal na tao. Kung wala siya, wala ang Anahaw Boutique ngayon. Itinutok ko ang kamera kay Jose na nalilito pa at may yakap pa rin si Baoan. Ang taong iyon ay ang aking nakababata na kapatid, si Tito Jose Caregiver. Sinimulan kong ikwento ang kwento 2 taon na ang nakaraan. Tungkol sa kanyang pagsasakripisyo at sa kung gaano siya naghirap, ako at ang mga nanonood ay hindi napigilan ang aming mga luha. Sa loob ng 2 taon, marami akong utang sa'yo. Alam ko na mayroon kang sariling mga pangarap. Ngayon, ako at ang nanay ko ay hindi namin alam kung paano ka pasasalamatan. Mayroon lang kaming maliit na regalo, sana, ito ay maging kasama mo sa iyong paglalakbay para sa iyong mga pangarap. Pagkatapos kong sabihin yon, sinenyasan ko ang tatay ko na nasa labas. Dahan-dahang, ang puting Vios na may takip ay inilagay sa harap ng tindahan kung saan ako nagla-livestream. Hinawakan ko ang kamay ni Jose na nagulat at pumunta kami sa labas. Sa ilaw at sa mga virtual na palakpak, tinanggal ko ang takip. Ang puting at eleganteng sasakyan ay nakita. Nagulat si Jose. Tiningnan niya ang sasakyan at tiningnan ako, ang mga mata niya ay may luha at hindi siya makapagsalita. Ate, ano ang ginawa mo? Hindi ko po ito tatanggapin. Niyakap ko ang kapatid ko. Huwag mong sabihin yan. Karapat-dapat ka sa sasakyan. Salamat. Para sa lahat. Ang sandali na niyakap namin ang isa't isa, kasama si Baoan na masayang pumapalakpak, ay na-record. Ang video ay nag-viral agad sa buong social media. Ang kwento ng isang matagumpay na ate na nagbigay ng sasakyan sa kanyang Tito Caregiver ay naging isang simbolo ng pagmamahal ng pamilya at sa pagsisikap na lampasan ang mga pagsubok sa buhay. Akala ko, ang buhay ko ay magsisimula na ng isang bagong kabanata na puno ng kapayapaan at kaligayahan pagkatapos ng sorpresang regalo para sa aking kapatid. Ang imahe ng Anahaw Boutique ay naging mas kilala at mahal ng mga tao. Ngunit hindi ko inakala na ang pagiging sikat at ang viral video na iyon ay magiging isang 2 talim na kutsilyo na nagdulot ng kasakiman ng isang tao na sinubukan kong kalimutan. Ang 2 taong hiwalayan, ayon sa payo ni Abogado Diana, ay opisyal nang natapos. Handa na ako para sa huling korte para tuluyan ng tapusin ang impyernong kasal na ito. Mayroon akong career, may matatag na pinansyal, at may matatag na buhay para sa aking anak. May tiwala ako na makukuha ko ang custody ng anak ko. At pagkatapos, ang hindi ko inaasahan ay nangyari. Isang umaga, tumawag si Abogado Diana, ang boses niya ay seryoso. Lina, ang abogado ni John ay tumawag sa akin. Sabi niya, pumapayag siya sa divorce. Nakahina ako ng maluwag. Talaga po. Mabuti naman. Pero may kondisyon, Abogado Diana ay nagpatuloy. Hinihingi niya na bigyan mo siya ng $1 milyon bilang ari-arian, $1 milyon. Nagulat ako sa numero. Umiti ako. Isang ngiti na puno ng kapaitan. Anong ari-arian ang mayroon kami? Ang inuupahan naming bahay ay inupahan lang. Anong basihan niya para humingi ng ganoong kalaking halaga? Ang boses ni Abogado Diana ay naging malalim. Ang basihan niya ay ang video na nagbigay ka ng sasakyan sa kapatid mo na nag-viral sa online. Sa tingin niya, ang tindahan ng Anahaw Boutique ay ari-arian na nakuha sa panahon ng kasal. Sabi niya, mayroon kang ari-arian na may halaga na hindi bababa sa $2 milyon. At siya, bilang legal na asawa, ay may karapatan na makuha ang kalahati. Nagulat ako. Iyon pala. Ang lalaking iyon, pagkatapos ng 2 taon na walang pag-aalaga sa aming anak, walang pinansyal na tulong, ngayon ay bumalik, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa kasakiman na dumating nang makita niya ang aking tagumpay. Hindi niya nakita ang mga gabi na hindi ako natutulog para maghanap ng mga disenyo, hindi niya nakita ang mga araw na abala ako sa pag-aayos ng orders, hindi niya nakita ang mga pawis at luha ko. Nakita lang niya ang Vios, nakita lang niya ang mga glamorous na numero na nasa isip niya. Ang pagkamuhi sa loob ko ay umabot sa rurok. Dati, nasasaktan ako at nagdududa ako sa pagbabago niya.
Ngunit ngayon, nakikita ko lang siya bilang isang estranghero, isang walang hiya, at isang kaawa-awang tao. Hindi ko siya bibigyan ng kahit anong sentimo, sabi ko kay Abogado Diana, ang boses ko ay matatag. Lalaban ako hanggang sa huli. Kalmadong sinagot ni Abogado Diana, alam kong sasabihin mo yan. Huwag kang mag-alala. Inasahan ko na ang sitwasyon na ito. Simula nang magsimula ka ng negosyo, binigyan na kita ng legal na payo. Handa na tayo. Hayaan mo siyang maging confident sa kanyang plano. Sa araw ng korte, bibigyan natin siya ng isang malaking sorpresa. Pagkababa ng telepono, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang kalangitan ay asul at mapayapa, tulad ng pangalan ng aking tindahan. Ngunit alam ko na isang malaking problema ang paparating, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako natatakot. Handa na akong harapin ito. Sa araw ng huling korte para sa divorce, ang panahon ay medyo malamig. Nagsuot ako ng isang eleganteng beige barot saya at nag-makeup ako. Ayaw kong maging mahina o pagod. Gusto kong makita ni John at ng kanyang ina na wala sila, masaya ako, at mas maayos ang buhay ko. Pagdating ko sa korte, nakita ko na ang dating senaryo ay bumalik. Si John ay nasa anyo ng isang lalaki na nasasaktan dahil sa pagkasira ng pamilya. Ang kanyang ina ay nasa tabi niya at paminsan-minsan ay nagkukunwari na umiiyak. Ngunit sa pagkakataong ito, sa kanilang mga mata, nakita ko ang kasakiman at panalo. Sigurado sila na mananalo sila at makukuha nila ang $1 milyon mula sa akin. Nagsimula na ang korte. Pagkatapos naming mag-asawa ay pumayag sa divorce, ang korte ay nagpatuloy sa paghati ng ari-arian at custody ng bata. Ang abogado ni John, isang lalaki na nasa edad na may tuso na mukha, ay nagsimulang magsalita. Sinabi niya na umalis ako sa bahay, ngunit sa panahon na yon ay nakabuo ako ng isang matagumpay na negosyo. Ipinakita niya ang mga news articles at ang mga videos sa social media tungkol sa pagiging sikat ng Anahaw Boutique. Binigyang diin niya ang video na nagbigay ako ng views sa kapatid ko. Mahal na hukom, tapos niya ng mayabang. Ang aking kliyente, si John, kahit na iniwan siya ng kanyang asawa, ay laging umaasa na magkabalikan sila. Ngunit si Lina ay tumanggi. Samantala, gumawa siya ng kanyang sariling career. Sa ilalim ng batas ng pamilya, ang ari-arian na nakuha sa panahon ng kasal ay ari-arian ng mag-asawa. Tinatantya namin na ang ari-arian ni Lina mula sa kanyang negosyo ay nasa $2 milyon. Sa makatuwid, hinihiling namin na bigyan niya si John ng kalahati, o $1 milyon para sa legal na karapatan ng aking kliyente. Ang buong silid ay naging tahimik. Nakita ko nang umingiti si John at ang kanyang ina sa akin. Akala nila ay wala na akong magagawa. Sa oras na ito, tumayo si Abogado Diana. Hindi siya natakot. Tinitigan niya ang hukom at nagsimula siyang magsalita ng malinaw at matatag, mahal na hukom, ang sinabi ng aking kasamahan ay walang basehan at walang legal na halaga. Kinuha niya ang isang folder mula sa kanyang bag. Una, nais kong ipakita sa korte ang kopy ng business permit ng Anahaw Boutique. Ang pangalan sa business permit, ang legal na may-ari ng tindahan na ito ay si Elrea Maria Santos na siyang ina ng aking kliyente, si Lina. Nagulat si John at ang kanyang abogado. Nagpatuloy si Abogado Diana, ang boses niya ay pareho pa rin. Pangalawa, ito ang employment contract sa pagitan ni Elrea Maria Santos at ni Lina. Ayon sa kontrata na ito, si Lina ay isang empleyado na nagmamanage ng tindahan na may buwanang sweldo na $4,000. Ang lahat ng kita mula sa negosyo ay pag-aari ng may-ari, si Elrea Maria. Ito ang bank statement ni Lina sa loob ng 2 taon na nagpapakita na ang sweldo niya na $4,000 ay regular na pumapasok buwan-buwan. Ang kita na ito ay matatag at sapat para sa pag-aalaga kay Baoan. Bukod sa sweldo na ito, si Lina ay walang ibang kita mula sa tindahan. Tungkol sa vayos, nagpatuloy si Abogado Diana. Iyon ay isang regalo mula sa kita ng negosyo ni Elrea Maria, ang may-ari ng tindahan, na ibinigay sa kanyang anak na lalaki, si Jose, para sa kanyang pagsasakripisyo sa loob ng 2 taon. Ito ay hindi personal na ari-arian ni Lina at hindi ito ari-arian ng mag-asawa na dapat hatiin. Ang lahat sa silid ay nagulat. Tumayo si John at nagsabi, Hindi pwede. Nagsisinungaling ka.
Ang tindahan na iyon ay siya ang gumawa, ang pera ay siya ang kumita. Ang hukom ay kinuha ang kanyang martilyo at sinabi sa kanya na tumahimik. Ang mga dokumento ay malinaw at legal. May ebidensya ka ba na nagpapatunay na tama ang sinasabi mo? Hindi makapagsalita si John at ang kanyang abogado, at hindi sila makapagbigay ng anumang ebidensya maliban sa mga video sa social media. Ang kanilang plano ay tuluyang nasira. Ang plano na binalangkas ng aking pamilya at ni Abogado Diana 2 taon na ang nakaraan ay sa wakas ay nagkaroon ng resulta. Hindi ako naging inosente para hayaan ang taong walang hiya na yon na magpakasaya sa aking pinaghirapan. Pagkatapos ng mga matatag na ebidensya, ang kapaligiran sa korte ay tuluyang nagbago. Ang abogado ni John ay nawalan ng tiwala. Umupo siya sa upuan, ang mukha niya ay nalilito. Si John ay tumingin sa abogado at tumingin sa akin, ang mga mata niya ay puno ng galit at hindi siya makapaniwala. Hindi niya inakala na ang babae na minamaliit niya, na akala niya ay madali niyang masaktan, ay may ganoong katalinuhan. Sinuri ng hukom ang buong kaso at sinabi ang huling desisyon. Ang korte ay pumapayag sa divorce. Tungkol sa ari-arian, dahil walang malaking ari-arian, ang kahilingan ni John para sa $1 milyon ay walang basehan at tuluyang tinanggihan. Ang pinakamahalaga ay tungkol sa custody ng bata. Sa 2 taong hiwalayan, nakita ng korte na ikaw lang ang nag-aalaga kay Bao-an at walang natanggap na pinansyal na tulong mula sa ama. Samantala, ikaw ay may trabaho, may matatag na kita, may magandang kapaligiran para sa bata, at may suporta mula sa pamilya. Sa makatuwid, ang korte ay nagdesisyon na ibigay si Bao-an sa iyo para alagaan. At ang huli, at ang pinakanakakagulat para kay John at sa kanyang ina, ang korte ay nag-utos kay John na magbigay ng buwanang suporta sa bata ayon sa batas. Bukod pa roon, kailangan niyang bayaran ang lahat ng suporta na hindi niya ibinigay sa loob ng 2 taon. Ang martilyo ng hukom ay pumalo sa lamesa, matatag at malakas na parang isang huling punto para sa aking mapait na kasal. Tapos na ang lahat. Si John ay umupo, ang kanyang mukha ay puting-puti. Ang kanyang ina, nagsimula siyang mag-ingay at magmura, sinasabi na hindi patas ang korte, at kami ay mga manloloko. Ngunit huli na ang lahat. Ang seguridad ng korte ay agad-agad na dinala silang 2 palabas. Lumabas ako sa korte kasama si Abogado Diana. Ang sikat ng araw sa labas ay mainit at maliwanag. Huminga ako ng malalim at naramdaman ko na ang aking dibdib ay magaan. Isang pakiramdam ng kalayaan, isang paglaya na matagal ko nang hindi nararamdaman. Ang bigat sa aking puso sa loob ng maraming taon ay sa wakas ay nawala. Sa malayo, nakita ko si Jose na naghihintay. Hindi siya pumasok sa loob, tahimik lang siyang nakatayo sa isang sulok, ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala. Nang makita niya akong lumabas ng may ngiti sa aking mukha, nakahinga siya ng maluwag. Tumakbo siya, hindi nagtanong tungkol sa resulta, sinabi niya lang, uwi na tayo, ate. Nagluluto na ang mga magulang natin. Tumango ako. Sinundan ko siya sa parking lot. Ang puting Vios ay kumikinang sa ilalim ng araw. Binuksan ni Jose ang pinto para sa akin. Umupo ako sa malambot na upuan, tinitigan ko ang aking kapatid sa rearview mirror, ang puso ko ay puno ng kapayapaan. Ang sasakyan ay umalis sa korte, iniiwan ang lahat ng masakit na nakaraan, at mga taong hindi masaya. Alam ko na mula ngayon, isang bagong buhay ang nagsisimula para sa aming mag-ina. Isang buhay na ako mismo ang may-ari, wala ng luha, wala ng pagpapasakop, tanging ngiti lang ng aking anak at ang init ng aking mahal na pamilya. Akala ko, nang pirmahan ko ang divorce papers, nang mabigo si John at ang kanyang ina sa korte, ang buhay namin ay magiging mapayapa na. Ang lahat ng bigat ay nawala. Makapag-focus na ako sa aking negosyo at sa pag-aalaga ng aking anak. Ang Anahaw Boutique ay lalong lumalago at nakapagbukas pa ako ng pangalawang branch. Nagdesisyon na rin si Jose na bumalik sa kolehiyo para tapusin ang kanyang pag-aaral. Sabi niya, tutulungan pa rin niya ako kapag may libreng oras siya, ngunit ang kanyang kinabukasan ay sa pag-aaral. Sinusuportahan ko ang kanyang desisyon. Ang lahat ay parang nasa pinakamagandang direksyon. Si Bao-an ay mahigit 3 taong gulang na. Ang bata ay mas lalo pang matalino at kaibig-ibig. Inilagay ko siya sa isang kilalang international school malapit sa amin. Gusto kong magkaroon siya ng pinakamagandang edukasyon para maglaro at lumaki ng maayos.
Bawat umaga na inihahatid ko siya sa school, nang nakikita ko siyang nagpapaalam sa akin at tumatakbo sa loob ng klase, ang puso ko ay puno ng kaligayahan. Ngunit ang kapayapaan na iyon ay hindi tumagal at ang mga unang problema ay nagsimula. Nitong mga nakaraang araw, si Bao-an ay may kakaibang pag-ugali. Madalas siyang magising sa gabi at sumisigaw. Sa araw sa school, sinabi ng teacher na naging tahimik siya at paminsan-minsan, nakaupo lang siya mag-isa sa sulok na may mukha na takot. Tinanong ko siya kung may problema, ngunit iling lang siya at umiyak at niyakap niya ako at wala siyang sinabi. Ang puso ko ay parang nasusunog. Nag-alala ako na baka binubuli siya ng mga kaibigan niya o may problema siya sa mental na kalusugan. Nagdesisyon akong pumunta sa school para kausapin ang teacher at tahimik na manood sa kanya. At pagkatapos ay natuklasan ko ang nakakagulat na katotohanan. Nang araw na yon, pumunta ako sa school ng mas maaga at tumayo ako sa isang sulok sa labas ng bakod para manood. Nakita ko ang mga bata na naglalaro sa playground. Si Bao-an ay hindi nakikipaglaro sa kanila. Nakaupo lang siya mag-isa sa swing, ang mga mata niya ay nakatingin sa malayo. Biglang, isang pamilyar na anino ang lumabas sa gate, si John. Hindi siya pumasok sa school, tumayo lang siya sa labas, malapit sa bakod at sinimulan niyang tawagin ang pangalan ng bata. Bao-an, halika kay tatay. May dala akong candy para sa'yo. Ipinakita niya ang isang makulay na lollipop at sinubukan niyang akitin ang bata. Nang makita ni Bao-an si John, nanginginig ang buong katawan niya. Dali-dali siyang bumaba sa swing at tumakbo sa loob para hanapin ang teacher. Nang makita iyon ni John, nagbago ang mukha niya. Hindi na siya nagpapanggap na malambing at sinimulan niyang magsalita ng masasamang salita, kahit na mahina lang para marinig ng bata. Ikaw ay tulad ng nanay mo, walang utang na loob. Tumakbo ka pa sa tatay mo. Kung ayaw mong makita ako ngayon, huwag kang magreklamo pagdating ng panahon. Iyon pala. Ang taong iyon, pagkatapos na hindi siya makakuha ng pera mula sa akin, ay nagdesisyon na ibuhos ang kanyang galit sa kanyang maliit na anak na babae. Hindi siya pumunta para alagaan ang anak niya, kundi para guluhin siya at maghasik ng takot sa puso ng isang bata. Ginagamit niya ang kanyang pagiging ama para pahirapan ang anak ko sa mental. Ang galit ay kumukulo sa loob ko. Agad akong pumasok sa school at kinausap ko ang principal at sinabi ko ang buong kwento at humiling ako na gumawa sila ng paraan para hindi na makalapit si John sa aking anak. Ang school ay nakipagtulungan at pinalakas nila ang seguridad at hindi na nila pinapayagan si John na lumapit sa gate. Ngunit hindi siya sumuko. Nagsimula siyang magtambay sa mga kalsada malapit sa school, naghihintay na ihatid ko ang anak ko o sunduin ko siya. Wala siyang ginawang sobra, tumayo lang siya sa malayo, at paminsan-minsan ay nagsasabi siya ng mga masasamang salita. Ngunit ang kanyang presensya ay naging isang malaking bangungot para kay Bao-an. Ang bata ay mas lalong natatakot at may nightmare bawat gabi. Minsan, ang bata ay umiyak at sinasabi sa kanyang panaginip, "Huwag-huwag mo akong kunin, takot ako sa tatay." Nang marinig ko ang mga salita na yon mula sa aking anak, ang puso ko ay parang pinipiga. Napagtanto ko na basta't nandito kami at nasa ilalim ng impluwensya ni John, hindi kami magkakaroon ng kapayapaan. Hindi niya kami hahayaan na maging mapayapa. Sa mahabang gabi na hindi ako natutulog, yakap ko ang anak ko at iniisip ko ang lahat. Hindi ko hahayaan na mamuhay ang anak ko sa takot. Kailangan kong gumawa ng isang mas matapang na bagay para protektahan ang aking anak, para putulin ang kanyang relasyon sa kanyang masamang ama. At pagkatapos, isang malaking plano ang nabuo sa isip ko. Isang plano na hindi ko naisip dati. Mag-immigrate. Ang ideyang ito sa simula ay nagulat sa akin. Ang pag-iwan sa aking sariling bayan, ang pag-iwan sa aking matagumpay na career, ang pag-iwan sa lahat para magsimula ulit sa isang hindi pamilyar na lugar. Hindi iyon madaling desisyon. Ngunit nang tiningnan ko ang mukha ng aking anak na mahimbing na natutulog na may mga luha pa sa kanyang mata, alam ko na wala na akong ibang pagpipilian. Ang kinabukasan at ang kapayapaan ng aking anak ang pinakamahalaga. Nang gabing iyon, nagtipon kami. Ang tatay ko, ang nanay ko, at si Jose na kararating lang mula sa school. Sinabi ko sa kanila ang aking plano ng seryoso. Sinabi ko ang sitwasyon ni Bao-an, ang walang katapusang panggugulo ni John, at ang desisyon kong dalhin ang buong pamilya sa ibang bansa. Ang kapatid ko, si Jose, may pangarap siyang mag-aral sa ibang bansa.
Gusto kong tuparin ang pangarap niya. Mag-aaral siya at ako ay maghahanap ng paraan para magnegosyo. Gusto kong sumama kayo. Hindi tayo maghihiwalay. Sama-sama tayong pupunta sa isang bagong lugar kung saan walang sinuman ang makakagulo sa ating pamilya. Ang lahat ay naging tahimik. Ang mga magulang ko ay tumingin sa isa't isa, ang kanilang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ang pag-iwan sa lugar na tinirhan mo ng buong buhay para pumunta sa isang hindi pamilyar na bansa sa iyong pagtanda ay napakahirap. Ngunit ang tatay ko, na laging sandalan ko, ang unang nagsalita. Kung iyan ang pinakamabuti para sa apo ko, para sa inyong kinabukasan, wala kaming tutol. Ang tahanan ay kung saan ang pamilya ay magkakasama. Kung saan kayo naroon, naroon din kami. Tumango rin ang nanay ko, ang mga mata niya ay may luha, basta't magkakasama tayong pamilya, mapayapa na yon. Matanda na kami, wala na kaming ibang hiling. Si Jose naman ay tumingin sa akin, ang mga mata niya ay may luha at may kaunting pag-aalala. Ate, ginagawa mo ba ito para sa akin? Para sa pangarap kong mag-aral sa ibang bansa. Hinawakan ko ang kamay ng kapatid ko, hindi lang para sa iyo, kundi para sa ating lahat. Para sa isang mas magandang kinabukasan, para kay Baoan, para sa iyo, at para sa mga magulang natin. Karapat-dapat ka sa isang mas magandang kinabukasan, hindi mo na kailangang magsakripisyo para sa akin. Magkakasama tayong magsisimula ulit. At iyon, ang huling desisyon ay ginawa. Ang aking paglalakbay para sa pagbabago ay hindi lang matatapos sa divorce at sa pagbuo ng career, ito ay magiging isang mas malaking paglalakbay, isang paglipat para mahanap ang tunay na kapayapaan. Sinimulan kong mag-research tungkol sa mga procedures, at nakipag-ugnayan ako sa mga migration and study agencies. Ang lahat ay nangyari ng mabilis at tahimik. Ibinenta ko ang 2 tindahan sa isang mapagkakatiwalaan na may-ari. Ang pera na naipon ko sa mga nakaraang taon ay sapat para sa isang bagong buhay sa ibang bansa. Sa araw na pumunta kami sa airport, isang magandang araw. Ang buong pamilya ay tumingin sa aming bansa sa huling pagkakataon. Ang puso ko ay nalulumbay ngunit walang pagsisisi. Yakap ko si Baoan, ang bata ay inosenteng nagtanong, "Ate, saan tayo pupunta?" Ngumiti ako at hinalikan ko siya sa noo. "Pupunta tayo sa isang bagong bahay, anak ko. Isang lugar kung saan hindi ka na magkaka-nightmare." Ang eroplano ay lumipad, kasama ang aking pamilya, kasama ang pag-asa para sa isang mas maliwanag na kinabukasan, iniiwan ang nakaraan, ang mga tao, at ang mga hindi masayang kwento. Isang bagong paglalakbay, isang bagong buhay ang nag-aabang sa amin.